Ito na po ang huling bahagi ng ating pag-uusap tungkol sa aklat ng Henesis, at ang ating pag-uusapan sa ngayon ay walang iba kundi si Jose. Siya po ang pinakahuling main character sa aklat na ito, at alam kong may layunin ng Diyos kung bakit siya inilagay sa ganon. Ano po ang pumapasok sa isip niyo kapag nabanggit ang pangalan ni Jose, si Joseph o kaya Joseph the Dreamer sa kalimitang naririnig na taguri tungkol sa kanya? Malamang ay ang kanyang pananagumpay sa tukso, o kaya ay ang kanyang panaginip, o kaya ay ang pagbibigay ng Diyos ng kahulugan ng panaginip ni Paraon sa pamamagitan niya. Lahat po yan ay totoo, subalit alam ba ninyo na napakarami pong dapat makita ng isang Kristiyanong mananampalataya ng bagong tipan sa buhay ni Jose. Nabanggit ko po sa nakaraan na ang aklat ng Henesis ay punong-puno ng mga aral na kung saan ito ay pakapulutan ng mga katotohanan sa mga nais ng Diyos, sa mga disenyo ng Diyos, at kung ano naman ang kanyang kinapupuutan, na kung saan ay makikita natin ang mga ilang paghukom na ginawa niya sa aklat na ito. Pero sa buhay po ni Jose, ay nakita ko na siya ang pinaka-consistent sa maayos na pamumuhay sa aklat na ito. Kung papansinin po ninyo, siya po ang may pinakamahabang talaan ng tungkol sa kanyang buhay. Marami pong dakilang tao rito na nakita natin tulad ni Enoch, ni Noe, ni Abraham. Kakaunti lamang po ang mga naisulat sa kanila bukod po kay Abraham. Pero itong si Jose ay umabot po ng 13 kabanata ang talaan ng kwento ng tungkol sa kanyang buhay. Malamang higit pa po kay Abraham. Siya rin po ang pinakabata sa lahat ng mga tinawag ng Diyos. At marahil siya rin ang may pinakamatinding mga pagsubok na nangyari sa buhay, subalit siya rin po ang makikita na binigyan ng Diyos ng sobrang karangalan sa kanyang kapanahunan. Tulad ng sabi ko, si Jose po ay may balanseng pamumuhay sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ay makita natin ang pamumuhay na kalugod-lugod na maaari nating may apply sa bagong tipan. Sa kanya ko rin po nakita na dahilan na kaya sinabi ko na may layunin ng Diyos na ilagay siya sa pinakahuli, tulad ng aklat ng pahayag, na kapag ka pinag-ugnay ay pareho pong may isang mensahe para sa atin. Linawin ko lang po. Sa aklat ng pahayag, isa sa mga keyword doon ay ang salitang victorious o kaya ay overcome. At masasabi ko na itong si Jose ay overcomer ng mga spiritual giants. Palagay ko ay may idea na kayo sa bagay na yan. Pero para lalong luminaw, ay gusto ko ikwento sa inyo o ilahad sa inyo ang katotohanan ito. Nang pumasok ang mga Israelita doon sa lupang pangako sa pangunguna ni Josue, kalimitan tinatanong ko, ano ang larawan nito sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Karamihan sa mga napapakinggan ko ay sabi nila ito daw ay ang buhay doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Alam niyo, hindi po. Ito po ang larawan ng buhay natin nang tayo ay pumasok sa pagkahari ng Diyos sa mundong ito. Nang tayo ay na-born again. Nang pumasok ang mga Israelita doon sa lupang pangako, ay nakita nila na ang dami pong dapat lipulin na mga kaaway. They need to overcome against the people who occupied this land. Pero alam po ninyo, sa lupain ito ay napakarami pong higante. Ang mga higanteng ito ang kinatatakutan ng marami sa mga pumasok doon, kaya't may mga lupain na hindi nila nakubkob. So ganito po, nung tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, nung tayo ay na-born again, wala pa po tayo sa langit. Tayo po ay nakapasok sa kaharian ng Diyos na meron po tayong dapat pagtagumpayan ng mga spiritual giants sa ating buhay. Malamang ay napakinggan ninyo ang mga bagay na yan, tulad ng lust, anger, bitterness. Malala ko yung mga napag-aralan ko noong araw, tinatawag na 7 deadly sins, na tinatawag din 7 deadly giants. At ilan doon ay yung aking nabanggit. Subalit sa ngayon ay nakikita ko na meron pang iba na higante sa buhay ng mga Kristiyano na kailangan nilang mapagtagumpayan. Kung nais po ninyong tignan ang mga bagay na yan,
pumunta po kayo doon sa Aklat ng Pahayag. Sa bahagi ng Kabanata 2 at 3 ay makikita po ninyo ang 7 iglesia. 5 po diyan ay meron pong mga problema na nais ng Diyos na mapagtagumpayan nila. 2 iglesia, tulad ng Smyrna at Philadelphia, ay ganap na nilang napagtagumpayan ang mga higante sa kanilang buhay at ang Diyos ay nalulugod sa kanila. Subalit alam ba ninyo na 5 sa iglesyang ito ay may mga problema tungkol sa bagay na yan. At kung makikita ninyo, kaya yung salitang repent at overcome ay laging magkasama po yan. So 5 sa iglesyang ito pinagsisisi ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at kailangan nilang mapagtagumpayan. Laging sinasabi sa mga dulo ng sulat sa mga iglesyang ito ang ganito, he who overcomes or he who is victorious, at pagkatapos ay may pangako ang Diyos. At nais ko na rin pong sabihin sa inyo na ang iglesia ng Efeso ay meron pong isang higante. Ang daming magagandang bagay na ginagawa ng iglesia ito, subalit sila man ay binantaan ng Diyos na kapag hindi nila mapagtagumpayan ang kasalanan ito, ay hindi sila pakakainin sa bunga ng puno ng buhay sa walang hanggan. Kaya ganito ang buhay ng mga Kristiyano. Meron pa rin tayong mga dapat pagtagumpayan sa ating buhay. At ito ay mga kasalanan na malamang ay mga matatawag na higanteng kasalanan o kaya ay mga maliliit na asong gubat na pareho silang nakakasira. Kung hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga asong gubat, mga maliliit na asong gubat na ito ay siguradong hindi na rin natin mapagtagumpayan ang mga higante. Kaya dapat makita natin, maisalamin natin ang ating buhay sa buhay ni Jose, sapagkat siya nga po ang halimbawa ng buhay natin sa pamumuhay sa New Covenant. We must serve to be an overcomer. Nabanggit ko kanina ang iglesia ng Efeso na isa lang ang kanilang problema, pero hindi pa rin nalulugod ang Diyos, hindi pa rin natutuwa ang Diyos, sapagkat ang Diyos, ang nais niya ay maging ganap tayo habang tayo nandito pa. Maging perfecto tayo. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Aim for perfection. Ang mga salitang yan ay hindi na natin gaanong narinig sa maraming mga ngaral. Lagi lang nilang kiniklaim ang nagagawa ng dugo ni Kristo, ang pagpapatawad ng Diyos. Tama po yun, subalit kailangan pong pansinin din natin ang mga ipinag-uutos sa atin tungkol sa pananagumpay laban sa kasalanan. So, ano-ano ang mga napagtagumpayan ni Jose na masasabi nating mga higante ng kanyang buhay na kanyang nalipol? Tingnan po natin ang mga ito. At malamang na hindi ko pa may papakita sa inyo lahat. Mahalaga na kayo mismo ay matuklasan ang mga bagay na ito. Alam ba ninyo na sa buhay natin, hanggat hindi natin nakikita ang mga problemang ito, ang mga higanteng ito, ay hindi po natin mapapatay. Tulad ng mga Israelita na kailangan nilang matuklasan na may higante sa lugar na yon at kailangan nilang maging matapang upang harapin kasama ang Diyos laban sa mga higanteng ito. Sa atin naman pong buhay ay kailangan nating tanggapin ang katotohanan, harapin ang katotohanan, hilingin ang tulong ng Diyos upang mapagtagumpayan ang higante ng ating buhay. Nais ko pong magbasa tayo ng ilang bahagi ng mga nakatala tungkol kay Jose. Sa Genesis 37, pasimulan po natin. Sabi po rito, Jacob lived in the land where his father had stayed, and the land of Canaan. And this is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flock with his brothers, the son of Bilhah, the son of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. Verse 3. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made a rich ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and he told it to his brothers. They hated him all the more. He said to them,
listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out of the field, then suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers rebuked him. Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me. When he told his father, as well as brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ang una ko pong nais makita ng bawat isa bilang pasimula sa buhay ni Jose ay ang pananagumpay laban sa kawalan ng pananampalataya. Sapagkat sa buhay niya, ito po ang pasimula ng lahat, ang paniwalaan ng panaginip na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ay masasabi natin na napagtagumpayan niya ang kawalan ng pananampalataya. Napakahalaga po niyan. Sabi po ng Biblia, it is impossible to please God without faith. Alalahanin natin na lahat ng kasalanan ay nag-uugat sa kawalan ng pananampalataya o paniniwala sa Diyos at sa kanyang nais o sa kanyang mga salita. Ang trabaho ng diablo ay pagdudain tayo sa salita ng Diyos. Alisin niya ang ating pananampalataya. At alam natin na itong si Jose ay narating niya ang napakatinding antas ng buhay sa mundong ito ay sapagkat kinalugdan siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya nito, mga kapatid, ay hindi lamang doon sa naniwala siya sa panaginip na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Ang kanyang mga magulang, o kaya kapamilya, kalaunan si Potiphar, si Paraon, lahat ng mga taong ito na naugnay sa buhay ni Jose ay napansin ang pananampalataya ng taong ito sa Diyos. Alam niyo po ba na binilang ko kung ilang beses binanggit ni Jose ang salitang God, sapagkat napapansin ko na bukang bibig niya ang salitang yan ay umaabot po ng mahigit 30. Hindi na po kakaunti ang bagay na yan sapagkat pinipili lamang po naman ang mga ilan sa mga sinasabi ni Jose at yun ay kapansin-pansin na bukang bibig nga niya ang salitang Diyos o God. Paano nga ba nabuo ang pananampalatayang ito? Alam natin na itong si Jacob matindi na ang kanyang pinagdaanan sa buhay. At dahil paborito niya itong si Jose, ay malamang malapit siya rito o malapit sila sa isa't isa. Kung gayon itong si Jacob ay tinuruan ng kanyang anak tungkol sa Diyos. Pero alam po ninyo, naniniwala ako na hindi lamang si Jose ang tinuturuan ng kanilang amang si Jacob. Siyempre, lahat po sila, itong 12 lalaking ito, subalit kung titingnan po ninyo, ay tila si Jose lamang ang nakikinig sa kanyang tatay. At alam ko na yan din po ang isang dahilan kung bakit si Jose ay naging malapit sa kanyang amang si Jacob. Ang kanyang pagiging masunurin, naniniwala siya sa salita ng kanyang ama, nakapansin-pansin sa simula pa lamang ng buhay ni Jose. Mapansin din po ninyo na kakaiba ang pag-uugali ng kanyang mga kapatid at ito kalaunan ay makikita sa pamamagitan ng pagtangkang patayin itong si Jose. Ang pananampalatayang ito ay hindi lamang po sa pasimula ng buhay ni Jose. Ito po ay tuloy-tuloy hanggang doon sa siya ay mamatay. Meron po siyang sinabi na itinagubilin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid, o sa kanyang mga kalahi na kapag sila ay aalis doon sa Ehipto, ay dadalhin nila ang kanyang buto. At ang totoo, ang buto ni Jose ay dala nga ng mga Israelita nung sila'y lumabas sa Ehipto at ito ay inilibing doon sa lupain ng Kanaan na siyang Israel sa ngayon. Kapag hindi po napatatag ang ating pananampalataya sa Diyos, ay magkakaroon po tayo ng inconsistent na buhay. Hindi natin siniseryoso ang salita ng Diyos. Sapagat hindi mo naman pwedeng sabihin na ako ay sumasampalataya sa Diyos pagkatapos ang kanyang salita ay hindi mo siniseryoso.
Tingnan mo ang buhay ni Eva at ni Adan at makikita mo na ang dahilan ng kanilang pagbagsak sa kasalanan ay yaong hindi nila sineryoso ang salita ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo, matagalan ang paglago ng isang Kristiyano na hindi nagseseryoso sa Diyos. Tandaan ninyo na kapag hindi mo siniseryoso ang salita ng Diyos ay dahil sa iyong kakulangan ng pananampalataya. At yan po ang katotohanan. Napagtagumpayan mo na ba ang kawalan ng pananampalataya sa Diyos? Ang pangalawa na nakikita ko na napagtagumpayan ni Jose ay ang pride, pagmamataas. Kung itong si Jose ay may pride, magkakaroon po siya ng kapaitan laban sa kanyang mga kapatid, lalaban siya sa kanyang mga kapatid, hindi siya susunod sa kanyang mga magulang, kung ano-ano pa ang bunga ng pagmamataas sa buhay ng isang tao. Naniniwala ako na ang tumanggap ng mga ganitong espesyal na pangitain mula sa Diyos ay maaaring makapagdulot ng pagmamataas. Maalala ko sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 12, sa mga naunang bahagi nito ay sinabi niya, "However, to keep me from becoming conceited, because of the surpassing revelations, visions that God has given me, He has given me this thorn of the flesh to torment me." I mean, it is God who allowed Satan to inflict him with the thorn in the flesh at inalaw ito ng Panginoon upang bantayan si Pablo sa kanyang pagmamataas dahil sa kanyang mga natatanggap na mga pahayag, mga pangitain mula sa Diyos. At yan po ang sinasabi ko na si Jose ay hindi po niya pinagmamalaki ang bagay nito. Malamang ay nababanggit po niya sa kanyang pamilya. Natural lamang po bilang kabataan, bilang excited sa mga ganitong bagay. Pero makikita po natin na sa buhay ni Jose ay wala pong pagmamalaki. Yan ay mapapansin natin sa pakikitungo ng Diyos sa kanya, sa pagsubaybay ng Diyos sa kanyang mga pinagdaanan. Kung gayon, kapag sinabi natin napagtagumpayan ni Jose ang pride, ay meron siyang kapakumbabaan. At alam natin na kung saan may kapakumbabaan, nandun ang biyaya ng Diyos na siyang nagbibigay ng katagumpayan sa tao. God opposes the proud but give grace to the humble. Yan po ang sabi ng Biblia. Alam ni Jose na ang pangitang ibinigay ng Diyos ay hindi para sa kanyang personal na kaluwalhatian. Ito ay para sa karangalan ng Diyos, sapagat ipinakita kay Jose ang kaganapan ng isang bagay na nabanggit na kay Abraham noong una. Nais ko kayong dalhin sa aklat ng Genesis 15, 13 at 14. Sundan po ninyo at tingnan natin ang sinabi ng nauna ng Diyos kay Abraham. Then the Lord said to him, "Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated for 100 years. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions." So diyan po ay makikita natin na nabanggit ng Diyos kay Abraham ang kanyang pagdadala sa kanyang lahi doon sa Ehipto at sila'y muling ilalabas doon. Ang pangitain ni Jose ay ang maunang mangyayari bago maging ganap na bansa, ang Israel, na alam din ni Jose na lalabas sila bilang isang bansa sa lugar na ito. Dadami sila doon. Nabanggit ko na ang mga pangitain galing sa Diyos ay hindi po ito pang personal ng mga taong binibigyan ito. Kalimitan po ay kasangkapan lang sila, maaari silang ma-involve sa bagay na ito. Pero ito ay para sa mas malaki at malawak na plano ng Diyos. At kung alam lang natin na kapag may pangitain mula sa Diyos na dumaan sa atin, magiging kasangkapan tayo sa bagay nito, ay magdudulot sa atin ng kapakumbabaan sapagat alam natin o mamamangha tayo na tayo ay ibinilang ng Diyos na makasama sa kanyang mga plano. Sino may pangitain mula sa Diyos? A lot of people today speak about vision and they all become so proud of it. Pag ganyan ang pangitain, hindi po yan galing sa Diyos. Mga ambisyon po yan ng tao na nagbibigay ng kapalaluan sa kanila kapag nagkaroon ng katuparan. So, ang pangalawang higante na napagtagumpayan nitong si Jose
ay ang higante ng pride. Lagi kong sinasabi na lahat tayo ay may pride. Dala ito ng ating namana kay Adan at kay Eva na galing din naman sa Diablo. Ang Panginoon ay sobrang mapagpakumbaba nang siya'y nagkatawang tao. Malalaman mo na malaki o maliit ang pride na ito depende sa pakikitungo ng Diyos sa iyo. Alam mo ito sa iyong sarili kung totoo ang iyong mga sinasabi at hindi ka nagpapanggap na mapagpakumbaba sa harapan ng tao kung di ikaw ay basag sa harapan ng Diyos. Ang pride ay isa sa malaking problema ng sangkatauhan. Pero maraming mga nagsasabing Kristiyano ang mayroon nito, pero higit sa lahat na nakakabangha ay higit na malala kaysa sa mga hindi mananampalataya. Ang pangatlo na nais ko ipakita sa inyo na napagtagumpayan nitong si Jose ay ang galit at puot, anger and hatred. Basahin ko po sa inyo ang 37:13. Ganito po ang sabi, "And Israel said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flock near Shechem. Come, I am going to send you to them." "Very well," he replied. So he said to him, "Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me." Then he sent him off from the valley of Hebron. Ang kwento po rito, mga kapatid, nauna na natin nabasa kung ano ang galit ng kanyang mga kapatid sa kanya. Pero ngayon ay susugo po siya ng kanyang amang si Jacob doon sa mga nagpapastol niyang mga kuya. Marahil ay alam po ninyo yung kahit sa ating mga tahanan, kapag kayong mga anak natin ay nagkaroon ng mga alitan, ay hindi mo mapagawa ng pabor para sa kanila. Yun po ang nais kong makita nyo rito, na kahit itong si Jose ay kinagagalitan ng kanyang mga kuya, ay nandito pa rin siya, na siya ay maghahatid ng pagkain sa kanila, aalamin ang kanilang kalalagayan kung sila'y maayos. At yan po ang nagpapakita na si Jose ay hindi nagtatanim ng galit o puot laban sa kanyang mga kapatid. Alam natin kalaunan na dito na rin nangyari yung pagtangka sa kanyang buhay, napigilan lang sila ng kanilang panganay na si Reuben, kung kaya't sa halip na patayin ay ibinenta sa mga Ismailita na siyang dahilan na siya'y napadpad doon sa Ehipto. Maalala ninyo na sa buhay ni Esau, ito ang naging problema niya laban kay Jacob, na dahil hindi siya marunong magpatawad ay humantong sa kapaitan ng matagal na panahon, na sinabi nga po na dahilan upang hindi niya makamta ng biyaya ng Diyos. Malamang ay sasabihin niya, brother, di ba sila isinusumbong sa kanilang tatay na si Jacob? Opo, at yun ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kapatid. Galit sila sa kanya. At masama ang kanilang gawa. Kaya isinusumbong sila nitong si Jose. Nasa sa inyo po yan kung tatawagin niyo siyang sip-sip, pero ang nakikita ko doon ay ang katapatan nitong si Jose sa kanyang ama dahil na rin sa katapatan niya sa Diyos. Nais kong makita niyo ito. Tanungin ko kayo, mahal ba ng Panginoon ang mga eskriba at mga pariseo na kumakalaban sa kanya? Siyempre po, pero makita ninyo, ang Panginoon ay nagsasalita pa rin ng mga katotohanan, ng mga laban sa kanilang mga ginagawa. At ang pagsasalita sa katotohanan ay hindi nangangahulugan na galit tayo sa tao. Ito ay sapagat nais nating maiayos ang kanilang buhay, at malamang ganyan ang nais ni Jose, kaya't isinusumbong niya ang kanyang mga kuya sa kanilang tatay. Ang ganitong pag-uugali ni Jose ay makikita natin kalaunan na hanggang doon sa dulo ng kwento ng kanyang buhay ay hindi po nagbago, kundi malamang ay nauwi na sana sa kapaitan. Puntahan natin ang ika-4 at ito ay ang kanyang pananagumpay laban sa immoralidad o kaya ay tukso. Last, andito po yan sa Kabanata 39. Si Jose ay binenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ismailita. Yung mga Ismailita ay dinala siya sa Ehipto, at ang nakabili kay Jose bilang alipin ay si Potiphar, ang commander ng sundalo ng Paraon. At bilang sundalo ay malamang laging wala sa bahay itong lalaking ito, napapabayaan ng kanyang asawa. Sa panahon na yan ay malamang mahigit 20 taon na si Jose. At kapansin-pansin ang kanyang matikas na pangangatawan.
Sa kwento ay alam natin na araw-araw ay tinutukso siya ng babae, nagpaparamdam ang babaeng ito na meron siyang pagnanasa sa kanya, na isang araw ay hindi na napigilan ng babaeng ito ang kanyang sarili at siya na ang gumawa ng hakbang upang isakatuparan ang kanyang masamang pagnanasa. At ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ginawa ni Jose? Siya po ay tumakas papalayo laban sa babaeng ito. Naiwanan niya ang mga mahalaga sa kanyang buhay, nawala ang kanyang trabaho, higit sa lahat, siya po ay ginawang sinungaling at napunta sa bilangguan. Sa mga iglesia, sa pahayag, marami po doon ay nagugumon sa immoralidad. Isang common na kasalanan sa mga kabahagi ng iglesia ang immoralidad. Nais ko lang ipaalala sa inyo na ang adultery ay hindi po yung meron kang tinabihan na hindi mo legal na asawa. Ang adultery sa New Covenant ay meron kang masamang pagnanasa sa opposite sex na hindi mo asawa. Kapag hindi alam ng marami ang batas ng Panginoong Jesucristo tungkol sa bagay na ito, ay magugulat sila pagdating ng araw. Na ito palang mga kinahuhumalingan nila, yung mga pinagpapantasyahan nila, yung mga panonood sa internet, ay magdudulot sa kanila ng problema sa walang hanggan. Sinasabi ko po ito sapagkat ang alam ng marami, ang pakikiapid lang ay pagtabi sa hindi mo asawa. Yun ang immoralidad sa marami. But lasting is already adultery. At nabanggit ko sa nakaraan na hindi ka iiwanan ng tukso. Ikaw ang kailangang umalis. Flee from sexual immorality. Ikaw ang kailangang tumakas sapagkat matindi ang ganitong mga uri ng tukso. Ipinapakita ni Jose ang halimbawa kung ano dapat nating gawin sa New Covenant. We must have to flee from every sexual immorality. It has been shown in the life of Joseph in the Old Testament. He flew from sexual immorality. He ran away from it, not to draw closer to it. Ngayon, ikaw ba'y nagtagumpay na laban sa ganitong uri ng kasalanan? Tandaan natin na ang biyaya ng Diyos o isa sa mga biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga mananampalataya ay ang pananagumpay sa tukso. Sa aklat ng Hebreo, sabi doon, kapag tinutukso, ay dumako sa trono ng biyaya ng Diyos at humingi sa Kanya at pagkakaloob niya ang biyayang ito para hindi tayo mahulog sa ganitong kasalanan. Sa unang Korinto 10:13 ay gagawa ng daan ang Diyos upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Alalahanin natin ang sinabi ni Santiago sa Santiago 1:13 hanggang 15 na ito ay tila bitag, nahihilain ka papalayo sa Diyos tungo sa iyong kamatayan. Si Jose ay napagtagumpayan niya ang higante ng sexual lust or immorality. Nangyari na ba ito sa iyong buhay? O kaya ikaw ay may higante ng immoralidad? Ang panglima na napagtagumpayan ni Jose na higante ng kanyang buhay ay ang kapaitan. Ilagay mo ang iyong sarili sa kalalagayan ni Jose na itinakwil na ng kanyang mga kapatid, ibinenta pa bukod sa pinagtangkaang patayin. Ngayon ay napalayo sa kanila, nandun siya sa ibang bansa na pagkatapos ng kasinungalingang ito ng asawa ng Potiphar ay nakakulong. Pero alam po ninyo, si Jose hindi nagdala ng kapaitan doon. Kung siya nagdala ng kapaitan sa kulungan, hindi siya sasamahan ng Diyos. Sinasabi ko ito sapagkat sa kulungan ito, nakita ng pinuno ng bilangguan na ang Diyos ay kasama ni Jose. Hanggang sa si Jose ay nalagay sa promotion, higit sa lahat, isang araw ay nagkaroon ng mga pangitain ang dalawa niyang kasama doon, o panaginip ang mga kasama niya doon, na binigyan ng Diyos ng kahulugan sa pamamagitan niya. Sa kwento ay naibalik sa trabaho ang tagahawak ng kopa ng hari at yung isa ay ibinitin sa kanyang kamatayan tulad ng ipinaliwanag ni Jose sa kanila. That is the clear evidence that God was with Joseph. And it is because Joseph never had a bitterness in his heart. Kahit ano ang mangyari, alam niya na ang Diyos ang may kapahintulutan sa lahat ng ito sa kanyang buhay. Kalaunan mga kapatid, ay dumating sa punto na siya ay naluklok sa pangalawang pinakamataas sa bansang Ehipto.
Ito ay dahil sa pagbibigay ng kahulugan sa panaginip ng hari sa mangyari sa hinaharap na magkaroon ng 7 taong tagsagana at 7 taong taggutom na napaghandaan nila dahil kay Jose na siya na rin binigyan ng karapatang mga siwa sa kabuuan ng Ehipto. Dumating ang panahon na ang kanyang mga kapatid ay dumating sa lugar na yon. Hindi na nila makilala si Jose dahil sa kanyang anyo at dahil sa kanyang kalalagayan bilang mataas na pinuno ng bansa. Subalit sila'y kilala ni Jose. Bagbag ang kanyang puso nang makita ang kanyang mga kapatid, subalit kailangan niyang gumawa ng hakbang alang-alang sa pagbabago ng mga kapatid niyang ito. Basahin po ninyo ang kwento at makita niyo kung paano binasag ni Jose ang kanilang pagmamataas hanggang sa sila ay magmakaawa sa kanya na nangyari ang kanilang paglulumuhod bilang katuparan ng panaginip ni Jose. Bagamat hindi lamang po sa puntong yan. Ang punto ko po rito mga kapatid, na si Jose ay hindi nagdala ng anumang kapaitan sa kanyang puso. Noon pa man ay pinatawad niya ang kanyang mga kapatid na dumating sa punto na nung mamatay si Jacob ay muling dumating ang kanyang mga kapatid na naglulumuhod sa kanya at sila po ay pinatayo at sinabi sa kanila ng lahat ng iyon ay nangyari dahil na rin sa plano ng Diyos. At higit sa lahat ay ang sinabi niya, "Am I in the place of God? You intended it for wrong, God intended it for our good." At sinabi sa kanila na kaya sila nandoon o kaya siya napunta roon ay upang sagipin ang kanyang pamilya sa panahon na yun ng taggutom. Higit sa lahat, sila ay matitipon doon sa Ehipto na kalaunan ay katuparan nang sinabi ng Diyos kay Abraham na sila'y mapupunta roon, magiging alipin sila sa loob ng 400 taon. Subalit lalabas sila bilang isang bansa na may pagpapala. Hindi ko man maipapakita sa inyo ay ang katotohanan na nangingibabaw sa buhay ni Jose ay ang kanyang takot sa Diyos at ang kanyang pag-ibig sa Diyos. And because he feared God, he overcame the fear of men, he overcame the fear of circumstances and everything. And because of the love of God, he learned to love people, even those who hurt him, even those who maligned him. Therefore, he overcame fear of men and not having the love of God na siyang nangyayari sa maraming Kristiyano. These are giants that we need to overcome. Alam natin na sabi ng Biblia, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. At kapag tayo ay may kaduwagan, ay dahil hindi tayo takot sa Diyos. Takot tayo sa maaaring mangyari, takot tayo sa maaaring sabihin ng tao, takot tayo na gampanan ang ating mga gawain sa harapan ng Diyos. At yan ang dahilan na sinabi ng Biblia, "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur, which is the second death." Sabi po ng Pahayag 21:8. Ang pag-ibig din naman sa Diyos ay napakahalaga na dapat ang lahat ng bagay na ating ginagawa sa ating kapwa, sa Diyos, sa ating mga paglilingkod ay dapat nakabase sa ating pag-ibig, both God and man. Ngayon po ay naipakita ko sa inyo that just as Joseph was an overcomer, not only of one aspect of his life, but his entire life. Napakarami niyang pinatay ng mga spiritual giants. Yan po ang sinasabi sa atin ng aklat ng Pahayag. We need to be overcomers. He who overcomes. He who overcomes. We need to be victorious. We are called as more than conquerors, but only if God is with us. Nabanggit ko po kanina sa aking pasimula na laging magkasama ang repent at ang salitang overcome sa sulat sa mga iglesia. Kapag hindi ka nagsisi, you can never overcome a sin. Ganito po yan mga kapatid. Hanggat ang tingin mo sa kasalanan ay madali lang, maaaring oo, pinapatawad ka ng Diyos, pero hindi ka namimighati sa kasalanan, hindi mo ito mapagtatagumpayan. Hanggat hindi mo kinamumuhian, hanggat hindi ka naiinis sa iyong sarili, na nagagawa mo ang mga bagay laban sa Diyos, hindi ka magtatagumpay.
ikaw ay magiging bilanggo ng mga spiritual giants na ito, ikaw ay magiging alipin ng mga spiritual giants na ito, and you will never overcome them. But when you start to cry out to the Lord, and really hate the sins in your life, and then cry to God for help, then your deliverance will come. So naipakita ko po sa inyo kung gaano kahalaga na dahil ang layunin natin bilang mga New Covenant people of God is to become like Christ. We must have to conquer sin, we must have to overcome sin, and we must have to be victorious against every sin in our lives. At ito ay kailangang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Magandang araw po, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. God bless.